Okay, so yung gagawin natin ngayon ay iti-test natin yung ating trained model bilang isang web server. Ibig sabihin, isa-serve natin siya as web server and then kukonect yung mga devices sa ating server. So, bago ang lahat, i-map muna natin kung ano yung magiging itsura ng ating pinaka-network in case. So, meron tayo ditong let's say ito yung ating web server. Let's say ito yung ating laptop or PC. Yan. And then meron tayo ditong Android device. So ito yung ating cellphone. So this is Android. Yan. So yan yung ating Android device. And then sa gitna nila dapat connected sila sa isang network. So ito yung ating router. So meron tayo ditong router. Lagyan lang natin ng tenga. Yan. So ito yung ating router. Ngayon, silang dalawa is dapat connected dito kay router. Okay, so si laptop or PC, connected siya dito kay router, dapat. So, dapat connected sila lahat. Usog lang natin to. And, remove muna natin tong part na to. Usog natin tong router dito. So, dapat si laptop or si PC, siya yung ating magiging server. So, dapat connected din siya kay router. And si Android, siya yung ating magiging client. So, dapat connected din siya kay router. So, eto si router. Once connect yung laptop or PC na ating magiging server. Ito yung ating server. Ito naman ang ating client. So, magkakaroon sila ng kanya-kanya nilang IP address. So, meron silang IP address. So, ang kailangan natin na IP address is yung sa server. So, let's say si router is nag-run siya as home network. So, possible na ang kanyang IP address is nasa mga bandang ganito. So, ang kanyang IP address na makukuha mula kay router ay mga nasa something 192.168. Something ganyan. So, meron siya makukuhang number dito sa dalawang to. At yun ang kakailanganin ni Android na i-type dun sa kanyang web browser para ma-access yung ating sineserve dito na code. So, basically, ito lang yung ating networking sa ating gagawing model ngayon. Okay, so i-close na natin yan. So, ang una natin gagawin ay buksan muna natin yung ating CMD. Tapos, punta tayo sa desktop. Okay, so nasa desktop na tayo dito. And, i-clone natin yung ating repository mula sa GitHub. So, ito yan. Enter natin yan. Enter. So, yan. Yan. Antay lang natin na matapos para makuha natin lahat ng code.
Yan. So, tapos na. So, hide muna natin yun. Rearrange lang natin. Yan. So, meron tayong folder na nagawa dito sa ating desktop. Ngayon, change directory tayo dun. cd, let's say, ayan. So, enter. So, nasa loob na tayo ng folder nito, yung current working directory natin. Ngayon, sa loob niyan, meron tayong webserver.py. So, ito yung kailangan natin, itong webserver.py. Ito yung iraran natin na program. Pero bago yun, kailangan muna natin i-activate yung dati na nating ginawang dito, Python virtual environment. So, kung maalala nyo dun sa unang video natin sa part 1, meron tayong ginawang virtual environment. So, basically, yun lang din yung gagamitin natin ngayon. Okay? I-type lang natin activate. Activate. Yan. Okay. So, ayun, mukhang hindi pa yata nagawa yun dito yung virtual environment na yun. Mukhang nabura ata. So, ang gagawin natin ay gumawa na lang tayo ng yung virtual environment gamit yan. Okay, so type lang natin conda space create /name tapos yung ating virtual environment name. Okay, so kailangan pala nating i-specify yung ating dito, Python version. So dito kasi magdi-default siya dun sa latest na Python version. So hindi natin kailangan yun. End muna natin to. No. Yan. Clear natin. So ulitin natin. Kailangan natin i-type yung Python equals 3.9. Yun ang kailangan natin na Python version. Ayan. So, yes natin yan. Okay, so okay na tayo. I-activate na lang natin yan. So, type lang natin ito. Okay. So, since nandito na tayo sa ating virtual environment, mag-install na tayo ng mga necessary files. So, install muna natin yung ating mga kinakailangan. So, punta tayo sa ating GitHub repository. At kopyahan natin yung code doon. Okay, so, dito yung ating code. And dito copy. Copy natin ito. At paste natin. Okay, enter. So, ito medyo tumatagal to ng mga at least 5 minutes. So, depende sa ating internet. Kapag malakas yung internet natin, mas mabilis na may install yung mga requirement. So, hintayin na lang natin yan. Okay, so habang nag-aantay, i-prepare na natin yung ating pinaka-Android emulator. Okay, so itong browser muna, ito muna yung gagawin nating emulator para sa ating Android. So, pansamantala, ito muna. Palitan lang natin yan para bumukha siyang cellphone. Okay, so kung maalala natin dito sa unang discussion natin, kailangan natin ng Android client para kumonek sa ating server. Okay.
Okay. So, yan. Tapos na mag-install yung mga kailangan. Ngayon, i-run naman natin yung ating web server.py. So, kanina meron tayo ditong Python script na web server.py. So, i-run natin yan gamit yung command na to. Python space web underscore server.py. Okay, nakalimutan natin install yung ating Flask. So, install daw tayo. Pip install Flask. Okay. Yan. So, check natin kung gagana na. Okay, kailangan natin install yung pillow. So, pip install pillow. So, hindi ko sure kung malaking pillow or maliit, pero enter lang natin yan. Ayan. So, try natin. Ayan, gumana na. So, ang aantay natin dito is yung ayun, IP address na ilalabas dito. So, dito, kung mapapansin natin, meron tayong tatlong IP address na nilalabas. So, ang kailangan natin dito is kung gusto natin itong i-run sa ibang network or sa ibang gadget, sa ibang device, is itong pangatlo. So, ito yung pangalawa is localhost. Itong pangatlo is ito yung pwede nating i-serve yung ating program over the network. Okay, so, copy lang natin to at paste natin. 3,000. Okay, so enter natin yan. Ayan. So, ito yung mga response niya. Ayan. So, kasi naka-debugging tayo. Ayan. So, ibig sabihin, kumukonect na yung ating server. So, dito sa ating model, nagsaserve to ng code. Sinaserve niya yung code natin. Tapos, meron tayong client, Android client. So, ito yung pinaka-Android client natin. Okay. So, ngayon dito, ito yung i-click natin yung try it, or dito sa ating menu, meron din tayong image detection app. So, dun din mapupunta yung ating code. So, pag click natin yan, mapupunta tayo dito sa part na to. So, dito alam na natin yung gagawin. So, mag-upload tayo ng image na i-detect. Upload lang natin yan. So, punta tayo sa ating images. Test. Okay, so walang, hindi ko alam kung bakit wala. Ayan, okay, wala laman yung ating images, no? Ayan, so yung ating images folder is walang laman. Siguro hanap tayo ng iba. Okay, so meron ako ditong binura na file na naglalaman ng mga images. So ito, i-rename na lang natin to, or lagyan natin sa ibang folder. Let's say dito sa documents, ilagay natin yan dyan. Okay. So dito, meron tayong mga test images na pwede natin gamitin. Okay, so upload tayo ngayon. Punta tayo sa documents. Open natin to. Dito tayo sa test. Yan, marami tayong pagpipilian dito. Unahin muna natin itong church na to. Barasowin Church. Yan. So, click natin. Yan. So, kung mapapansin, na-detect niya with a confidence level of 98.4%. So, nandito rin yung detailed results. Ngayon, kung mapapansin, wala pa siyang box. Kung asan dyan yung
Etong part na to. Basically, hindi ko pa kasi nagagawa yung sa CSS na part na ito, yung cascading style sheet. So, doon tayo hirap. So, ang ginawa ko muna is nilagay ko muna yung kanyang mga boundaries. Okay. So, itong apat na to, ito dapat yung magdi-display dyan ng boundary box. So, dapat meron yung jump box na magdi-display kung magagawa na natin yun sa code. So, sa ngayon wala pa. So, check tayo ng ibang images pa. Click lang natin to. Okay, next ulit. Try natin yung Daraga Church. Okay, ito, try natin to. Load. Ayun, so na-detect niya Daraga Church. So, ngayon, para mas sure yung ating pag-detect na para hindi siya masyadong bias, na nakabase lang tayo dun sa mga test images lang natin, mag-download tayo mula mismo sa ating Chrome ng ibang church. So, let's say, ano natin yung Quiapo. So, pili tayo. Ito. Parang gusto ko tong part na to. May mga tao sa labas. So, download natin to. Yan. Diyan natin sa desktop. Okay. So, ngayon, itry natin yung ating program kung gagana ba siya dun sa ating Quiapo Church dun sa desktop. Okay, so hindi pa ata natapos yung download nun. Oh, wala siyang internet. Bakit? May internet ako. Yun, so natapos na siya. Napuputol lang. Ayun, so meron na. Click lang natin yan at i-upload natin. Ayan, Quiapo Church. So, na-detect niya. Ayan. Meron tayong note dito na minsan nagde-detect siya ng mali, lalo na dun sa mga non-church images. So, pag sinabing non-church images, ito yung mga images na hindi siya mukhang church. So, let's say magana ko dito ng aso, dog. Okay, so itong aso na to. Try natin. Minsan may pagkakataon na iba yung nagiging detection niya. Kasi yun nga, ang pinaka-issue natin doon is konti lang yung images na ating ni-train. Tsaka hindi siya ganun katagal ni-train talaga. Inabot natin ng mga 3 hours yung training nun. So usually kasi kung gusto natin mag-train na talagang mga model na accurate, isinaabot yun ng mga at least 12 hours or 6 hours. Tapos napakaraming images. So try natin tong aso. And natin mag-upload. Upload natin yung aso na yun. Ayan. So sa ngayon, perfectly gumagana siya. No detection found. Wala siyang na-detect. May mga ibang code lang talaga na minsan iba yung nagde-detect siya ng iba. So nagde-detect niya pa rin yung Quiapo Church, yung Paway Church, ganun. So test pa tayo para makasigurado. Test pa tayo ng iba. Let's say Manila Cathedral naman. Try natin tong ito, tignan natin may dahon. Yan. So, check natin kung madidetect niya talaga to. May mga dahon-dahon dito, may mga sulat-sulat. So, titignan natin kung madidetect itong image na to, itong picture ng simbahan. So, save natin yan. Okay, so, balik tayo sa detection. Pa-detect tayo. And upload. Ayun. So, 99% na detect niya. So, ang ibig sabihin lang yan, kapag mataas yung ating confidence level,
is ibig sabihin, nasama tong mismong mga picture na to dun sa na-training natin ng mga images. Okay, so yun nga yung sinasabi natin na mas maganda, mas maraming images na possible kasi yan, yung mga iti-test natin na images kasama na sa mga na-train. Kaya siya ganito kataas yung confidence level niya. Okay, so yun lang muna and see you in the next video.